Ang Philippine Collegian o mas kilala sa tawag na KULE sa UP, ang opisyal na pahayagan ng mga mag-aaral ng universidad. Kilala ito sa malaya at walang takot na pamamahayag dahil ito ay isa sa seats of student power at nagsisilbing watchdog ng administrasyon ng UP at maging ng gobyerno. Mababasa din dito ang mga bagay na itinuturing na tabu sa lipunan. Ang kauna-unahang babaeng editor-in-chief ng KULE ay si Senadora Miriam Defensor Santiago. Si Joseph Thaddeus Morong naman, na alumnus ng UP Calilayan, ay naging editor-in-chief din ng Philippine Collegian bago pa man naging field reporter sa GMA7. Ako po ang inyong lingkod na minsan na rin naging manunulat sa Philippine Collegian, Jojit Aero Onyate, BA Communication Research, proud Lucenay. Namang pag-UP, sikat, and so are various celebrities and TV personalities who studied and some even started in UP. Nandyan sina Jessica Soho at Cheche Lazaro ng BA Journalism, Cara David ng BA Broadcast Communication, Ivan Marina ng BA Communication Research, at Ramon Bautista ng BA Film and Audiovisual Communication. Nandyan din sina Asia Kawili ng BS Clothing Technology, Christian Bautista ng BS Landscape Architecture, City Navarro ng BS Business Economics, at Eugene Domingo ng BA Theater Arts. I am Dodi Pasha, BA Communication Research, proud Lucenay. Most UP students' life will not be complete without mention of organizations. In UP, orgs serve as a training ground. You have hundreds of choices, all types of orgs. Provincial orgs such as UP Batangan for Batangas, regional orgs such as UP Ibalon for Bicol, academic orgs like UP Economic Society, religious orgs like UP Student Catholic Action, special interest orgs such as UP Mountaineers, the first LGBT org in the country, UP Babaylan, and progressive organizations such as Stand UP and the League of Filipino Students. Most importantly, any UP org, just like UP Calilayan, is more than just an organization. It is a family. Ako po si Miko Angelo Quijano, BA Political Science, taga Lucena. Pag nag-aaral sa UP, scholar ng bayan yan. Bakit nga ba sikat sa tawag na ito ang mga estudyante sa UP? Scholar kami, hindi dahil sa may kaakibat na scholarship ang pag-aaral sa UP, kundi dahil ang aming tuition fee ay subsidized o suportado ng buwis ng mamayang Pilipino. Sa makatuwid, kaya mababang halaga ang binabayaran namin ay dahil sa ang mamamayang Pilipino nagbabayad ng malaking porsyento ng aming edukasyon. Kaya naman, kaakibat ng pagiging scholar ng bayan ay ang pag-aalin ng dunong, sarili at kakayanan para sa bayan. Erwin Don Racasa po, pinagyayaman ng sarili para mapagyaman ng bansa. Bachelor of Science in Chemistry and proud to be Lucbani. Ang bandang Eraserheads na binubuo ni Raymond Marasigan, Eli Bandia, Marcos Adoro at Buddy Sabala ay mga dating pag-aaral ng Universidad ng Pilipinas. Ang mga karanasan nila sa universidad, ang mga naging tema nila ng kanilang mga awitin. Sila na yata ang pinaka-ma-influensyang banda sa Pilipinas, lalo na noong dekada 90. Sila yung naging inspirasyon ng mga banda tulad ng Parokyan, Edgar, Kamikaze, at iba pa. Kaya rock and roll tayo. Ako po si Brian Raymond Ramos, Lucinahe. Simple, pero may dating. Yan ang tatak ng UP students. Not only in terms of personality, but also in terms of fashion and style. Sa UP, pwedeng ipampasok ang slippers, shorts, UP shirts, at kahit org shirts lang. Meron din namang sunod sa uso. Huwag ka ring magugulat kung makakita ka ng eccentric looks at gothic-inspired looks. Sa UP ka rin lang siguro makakakita ng mga estudyanteng pumapasok na naka-electric blue tube at hot pink miniskirt with yellow boa fur. At kahit galing sa magdamag na puyatan, pasok pa rin naman ang bagong gising look. Basically, you can wear anything you want to wear and look wherever you want to look. Walang pakialaman. As the saying goes, only great minds can afford simple style. This is Lubel Razon, BSHRIM, proud sa yayahin. Marami nagtataka kapag tinatanong ako kung saan ako nakatira. Ang sagot ko sa UP. Bakit nga ba? Bukod sa mga boarding house sa paligid ng UP, mayroong mga tirahan sa loob nito para sa mga estudyante ng UP, ang tinatawag na UP dormitories or residence halls. Kalayaan, Yakal, Ilang-Ilang, Ipil, Sampaguita, Kamya, Kamagong,
Sanggumay, International Center, at Molave kung saan ako ngayon nakatira. Mapapansin na pawang sinunod sa pangalan ng punong kahoy halos lahat ng mga dorms sa UP. Marami naghahangad na makapasok sa UP dorms, subalit ilan lamang ang mapalad na natatanggap, depende sa layo ng lugar na pinanggalingan at syempre pa pangangailangan sa buhay. Ngunit higit pa riyan, sa dorms na bubuo ang mga bagong pagkakaibigan at mga karanasang makisalamuha at maging independent. Sabi nga nila, your stay in a dormitory is a privilege. Sa Emeline M. Reynoso po, VSIE, Tubong, Tayabas. Did you know that before, Sunken Garden wasn't really sunken at all? It actually sinks 1 inch every year because it lies at the Marikina Fault Line. One of the major attractions in UP, it serves as a venue for sports and many other recreational activities in UP and is officially named as General Luna Parade Grounds. This is Ria Rubia, BA English Studies from Pagbilao. UP sa public art, truly worth seeing. Bukod sa mga eskultura, kapuna-puna din ang mga arkitektura at infrastruktura sa loob ng Universidad ng Pilipinas. Nariyan ang obelisk-shaped portal, ang sundial, ang Carillon Tower, ang bahay ng alumni, ang dome-shaped na Church of the Holy Sacrifice, ang kabal na mga gusali ng Melchor at Palma Hall, Benitez at Malcolm Hall. Bilang pambungad ng gusali, ang Quezon Hall o Admin Building ay nakabase sa isang gusali sa University of Columbia. Edifices of art where bright minds meet. Brian Nicole Sanchez, BS Chemistry, Laking Lucena. Just like any other community, UP, being a 493-hectare land, has its own transportation system. We have the UP Econ and its counterpart, the UP Coffee. These jeepneys traverse the academic roads of the university. And almost all parts of the city are accessible through UP Felcoa, UP Pantranco Highway MRT, UP Katipunan LRT, and UP SMR Sukarno. O diba? Kung hindi in UP yan. Ika nga ni Maestro Ryan Cayabia, ang buhay ay parang jeep. Ang iyong patutunguhan ay siya ring iyong pinag-ibig. Tulad namin dito sa UP Galilaya. Galing sa Quezon, bumabalik sa Quezon. Ako po si Fatima Angelitan, nagsasabi, iba talaga kapag biyaheng ito. BA Communication Research mula sa Lucena City. Sa nakaraang eleksyon 2007, kapansin-pansin na karamihan sa mga naging magkakatunggali at nanalong senador ay galing sa UP. Ang nangunang si Loren Legarda, ang pumangalawang si Chis Escudero, nariyan din sina Manny Villar, Kiko Pangilinan at Alan Peter Cayetano. Gayon din naman ang mga hindi pinalad na sina Coco Pimentel at si Mike Defensor. Sa kasaysayan ng Pilipinas, napakarami na sa mga naluklok sa Senado ay galing sa UP. Kabilang na dito sina Miriam Defensor Santiago, Frank Trilon, Joker Arroyo, Jovito Salonga at Ninoy Aquino. Yan ang tatak ng isang scholar ng bayan, tumutulong at nakikiisa sa paghubog ng ating kinabukasan. Ako po si Paul Tristan Valdez, BS Business Administration and Accountancy mula sa lungsod ng Lucena. Ang UP higit pa sa isang paaralan. Nandito ang UP Shopping Center, UP Diliman Police and Fire Station, University Hotel, Film Center, at mga simbahan Church of the Risen Lord ng mga Protestante at ang Parish of the Holy Sacrifice ng mga Katoliko. UP Infirmary o Health Service, Post Office, Bangko, sariling radio station, ang DCUP, mga restaurants, recreational halls at marami pang iba. Sabi nga, kahit hindi ka na lumabas at lumayo ng universidad, tiyak na kayo magsusurvive. Kaya naman, UP is more than just an academic haven. It is indeed a community. Ako po si Luis Paulo Abelenosa, proud to be Tayabasi. Ako si Jared Peter Rosolino, Laking Lucena. Ako po si Kevin Pilio Vicencio mula sa lungsod ng Lucena. Ako po si John Kenneth Salvacion, Laking Lucena. At ako po si Laura May Lubiano, Lucinahin. And we are the applicants of UP Galilaya.